Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sa first, hindi ko malimutan ang salam ng aking asawa. Sabi niya, isalam mo lang ako sa mga murid ko na gusto ko magkasama pero hindi pa pakalakad. Hindi pa pwede mag-asakay sa hindi niya kaya. Kaya nagsalam siya sa inyo, saka gusto niya daw maghingi sa iyo ng tulong sa inyong dua na maghingi sa kay Allah na nabigyan siya ng Allah ng gwapong good condition, inshallah, para magkita-kita kayo uli. This coming Ramadan 2025, alhamdulillah, gusto ko lang ipaalala sa inyo sa same time na invite kayo ng grupo ng Darul Ifta. One is coming 26 February 26 na meron kami doon pakaradyan na sinasabing welcome Ramadan Karim. Nandoon din sa ating mga masjid. Doon sa ating masjid sa Ikulan. So kayo magbigay ng muhadara, ay doon din mga ulama po ng mga Darul Iftar. 3 sa morning, asaka isa sa hapon, asaka open forum. Ang makatungkol naman sa itong sinasabing bidayat sa Ramadan ay sa February 28, araw ng Jamat yan, araw ng Jamat na moon sighting. Taharrir hilal, ang ibig sabihin moon sighting, yung tingnan natin ang buwan sa araw na yan, sa gabi na yan, kung makita, ang ibig sabihin na, okay lang. Ang ibig sabihin, kung makita ang buwan sa 28, ang Ramadan natin ay magsimula ng Sabado. Kapag hindi makita, sa Linggo. Ganun ang mangyari yan. Paano ninyo makikita yan na sa araw ng pagtingin ng buwan, meron kaming live TV mensahe doon sa ating masjid din. Tingnan ninyo ano ang resulta ng buwan, makita o hindi. Kung hindi makita dito sa atin sa Davao, kasi magiging problema malaki yung Mount Apo, pinakamataas mataas masyado, hindi makita ang dagat yan. Pero sa ganun pa man, ay tingnan natin o pakinggan natin ang mga Darul Ifta o mga mufti doon sa ibang ibang region, lalo na doon sa Barm. Pakinggan natin kung nakakita sila, hindi sila nakikita. Kung nakakita sila, mag-agad tayo. Saka kung hindi nakita dito sa Pilipinas, ang patakaran po ng Darul Ifta, na kapag hindi nakita ang buwan dito sa Banwanya, ay pakinggan niya yung mga neighbor ng mga Muslim country, katulad ng Indonesia, Malaysia, Brunei. Kung makakita sila doon, mag-agad tayo. Katulad nila din, kung makakita tayo dito, mag-agad sila. Sa katotohanan ay kapag moon sighting tayo, na yung mga konsul ng Indonesia o Malaysia ay mag-agad sila sa atin. Okay? Mag-agad sila sa atin. Saka sila din ay sama sila. Kung magpuasa tayo, ay sasama din sila sa atin. Alhamdulillah. Ang kuwan nito, alam ninyo, ang Ramadan, balik tayo sa Ramadan, welcome Ramadan, na kapag makarating itong buwan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa Ramadan, futihat abwab al-jinan, abwab al-jannah, wa ughliqat abwab an-nar, wa suffidat
as-shayatin. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag magkarating itong buwan ng Ramadan ay ma-open ang paraiso. Bakit ma-open ang paraiso? Sapagkat lahat ng mga Muslim na malaking iman ay nagpupuasa sila, hindi sila gagawa ng kasalanan. Kaya puti-hati abu-abang ginan. Na bakit sisirado na naman ang neraka Jahannam? Kasi yung mga paraiman ay walang gumagawa ng masama. Kaya wala din kwentang opinan ng kuwan na naraka kasi wala din makapasok doon sa atin umat ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang sekreto dyan. Liqilat il-maasi, kaya obligat nar Jahannam, kasi walang gumagawa ng masama, kasi puro ang mga taong mga paraiman ay matakot sila sa kay Allah kung gagawa sila ng masama. Sa kaya mga santanas ay kakadinan yan para hindi makasamok sa mga umat ng Muhammad nagpupuasa. Okay? Hindi sila makakuha na buka sa kanilang tali. Talian sila ng kadina para hindi makasamok sa ating pupuasa. Saka ganun pa man ay meron tayong ilang araw ngayon. Tayo ngayon 19, no? 20. Meron pang 10 days o 9 days. Meron man tayo hindi na-complete sa Ramadan 2024. Lalo-lalo na kayo mga sister, mga bride, na kayo po ay tinatawag sa Islam na Nisfuddin. Kasi Nisfuddin, din makukumplito yung yung sinasabing Arkadul Islam. Katulad ng sala, kapag nakarating sa inyo ang inyong bisito na hindi kayo makasambayan, no? Kay haram kayo magsambayan, saka kung puasa kayo ay maputol ang puasa ninyo kasi yung nabisito ninyo, yan po ay isa na pabor o rahma na ibigin ng Allah Ta'ala sa inyo para makarelax kayo. Na meron kayo ngayon na ilang araw na makabayad kayo sa inyong mga utang. Kasi lahat ng babae ay meron sa kanyang arigla, makarating sa kanya ito. Kaya kung meron man kayo utang sa nakalipas na Ramadan 2024, ay pwede pa kayo bayad. Kasi meron mga babae 2 days, 3 days, 5 days. Pero meron din kung mag-asosobra na yan, mga 10 days na o 7 days sa inyong hindi na yata haid yan. Kung hindi, istihada, sabi ni Ustad Harun. Istihada na yon, sakit na yon. Okay? Kayo din mga lalaki, kapag meron kayong hindi napuwasan sa araw ng Ramadan ng 24, meron pa kayong araw na i-cover ninyo yon. Kasi yan, bayaran hanggang kamatayan. Babayaran ninyo yan. Kapag hindi nyo babayaran yan, ay sinasadya ninyo, ay meron kayong penalty. Penalty. Puwasa ka. Kung makarating ito, magpuwasa ka, saka magbigay ka ng sinasabing itong pidya. Ayan, ang penalty mo. Mapakain ka ng isang miskinan o isang taong mahirap ang buhay niya. Araw-araw yan, pati ang puwasa mo. Puwasa ka, saka mapakain ka. Kaya yon, mabuti pa sa inyo kapag kaya ninyo magkada kaysa hindi pa makarating ang Ramadan 2025. Kayo din mga lalaki. Maraming kasi may itong mga ulama nito sila. Inshallah, namimiss na namin kayo. Hindi na tayo nakapunta dito noon na ilang buwan na kasi si Alim ay nakasumara 3 months doon sa ospital. Hanggang ngayon ay andyan sa bahay. Ginawa namin bahay namin ospital. Meron doon na oxygen at saka meron private na nurse. 2 sila.
Okay, hindi pa buti siya. Kaya hindi kami nakapunta dito, hindi kami nakasali mag-aindo sa araw namin na ikaupat sa Khamis, every Khamis sa isang buwan. Okay, patawarin niyo kami. Ang saka, yun lang nga hiningi ko sa inyo na magdua tayo sa kami Alima, upang magdua tayo sa kay Allah para mawala ang sakit ni Alima. Asaka bisita kami sa inyo para makita niyo ulit siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobran binatan, alhamdulillah, maskin mga maumenya yan yung mga pagpanonan, yanap na yan pamali mga ating kanatan sa insin, mahal na niyang mga utos sa tigato. Bali, madagag natin daw man, yung sambu kaalim natin, makatag ka natin sa tuwada, wala niya sa tabihan na si Sheikh Idris Hamid, na makatag yan sa mga tuwada tagbis, maskin 10 minutes na inshallah subhanahu wa ta'ala para makaparimain, makapadumdum ka natin. Wa syukran Fadilat al-Sheikh Idris Hamid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una-una na magsyukur kita mayusang Allah subhanahu wa ta'ala na yung matipon kita mayo adi sininalugal na barakah. Alhamdulillah sabab sang kanatan niya ni pag klase o di kaya pag-school na kung atakan natin sa grade yan na pwede doktor da yan kay sobrada 10 katuwig yan mga doktor da. Alhamdulillah yan ang tanda ng piyagalaw na pagpanuntot ng ilmo na way kung non-expired nan taman ng buhay pakita na insyaAllah ikawagiban pa kita na magpanuntot sa ilmo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Adon yang paglong ko gitsini na minang gugudanan gidyani, ruya anna hunaka kana rajulun ahadun minal muluk yuhibbu ahlal hikmah wa ahlal kalam at-tayyib. ويبحث عن أهل الحكمة رجلا أم امرأة حيث أنه يحب كثيرا. Aon gugudanan na tagbis base on makamang tasini naon sambuk na datu na yan na datu na kalinyan gid nan masyado yang mga utaw na ahlul hikmah. Asegman o mapupay na kalinian nan o panginaw yan sang mga utaw na ahlul hikmah wa ahlul kalam at tayyib na yan na dato itong ipanginaw nan na kalinian nan na ahlul hikmah muna na uno yan piyagalong na hikmah madegyang pagkalambit sa nadisang Quran on yagalong na yang hikmah na wada o shay fi mawdihi ibatang mo yang sambok na butang at tusang kanang lugar yan yang hikmah magunawa ng simpana on bisita mo mag-entertain ka sang bisita mo na yang mga kanan uno yan butanganan sang mga kanan mga plato. Ansan mo ibutang yang kanan? Di pwede na ibutang mo sang simpana minang mga arinula, maskin wa pa kagamit yang arinula, kailong mo, di na ko ibutang yang kanan, kaya wa mang kagamit yan, ilimpyo gyapon. Pero sabab sa bukon ito yung butanganan na lugar ng pagkan, na naayo at pagbutang, maskin limpyo pa. Sigurado, yung bisita mo, di makansan kay long nan manang po yan inautaw.
nangayang ansan ibatang sang bukan ng kanang lugar. Na, adon, yani na dato, na yakapano yang kaya Panginoon ng mga utaw na ahlul hikmah. Ikaagyanan nan sang pagpanginaw nan yang sambuk na matikadeng da, iyagatanam ng similya, na ito na similya niya zaitun. Adon yang yagatanam yan, mga 90s dayang kanan edad. Na yang zaitun na itanam nan, pinakababa na pagharbis ang pagbunga nan na 20 anyos. 20 years. Sa ito pa, madugay da. Na minang iatag na ng yang dato kailong na nga iakatanam yan ni matikadang da, na nadida nan maharbis yan kay 20 years pa bago magbunga yan. Minito man, ipakamang ng dato yang iakatanam na matikadang sang kanan mga utaw, idaato sang bahay, i-interview yan. Long ng dato, pagdating sitong matikadang, uno itulong nan, itanam mo. Yamatikam ba ko kung uno yung itanam mo, ay long nan. Yatikam ako long nan, kay kwan, zaitun long nan. Yamatikam ba ko long nan, yan zaitun na bago magbunga yan na 20 years. Madugay yan magbunga na kahoy, waadi sa Pilipinas yan. Nalong ng dato, nangayaga tanam ko na, di mo naman ma-harvest yan, kay matikadang dakaw. Yang ito bagyad ng dato, nalong nan, kung wagad pagkatanam long nan itong mga utaw na makaunaka natin, wakita adon. Di tabakan yan mga bunga ng zaitun adon na i-harvest natin adon. Ito, paglong ng dato sito na, ay paglong ng matikadang namin ito, na yang dato, sabab sang makita na niyang utaw na aon hikma ng kanan mga paglongan, madyaw na paglongan, na iatagan na ng premyo na 500 dinar. Pagkakamang ng 500 dinar, minang yaka Ismail yang matikadeng. Nalong ng dato, uno yang sekreto muna, minang yak, nga namin gamang-gaman sa kagan. Iya pa yung kolongnan, na iatagan ta kolongnan ng premyo. Longnan, yang sekreto longnan, iya pa yung kolongnan, na sabab sang kahoy nilongnan na itanam ko na 20 anyos pa ma-harvest, minuto second ged longnan yung bunga da adon longnan. Kaya tagan ng 500. Sa sidang 20 anyos longnan, adon, pilan ka segundo ged yung bunga da longnan, yung ka-harvest na ko longnan. Ay nalongnan dato, atagi magbalik ng 500, kay madya yan ka ng paglongan. Yan yung hikma kanan. Pag-atag magbalik, minito gyapon minang yag Ismail gyapon yan. Iusib doman ng dato, nangalong nang yag Ismail kolong nan pagkatari mo magbalik ng 500 dinar. Ay long nan, yang sekreto kolong nan na yaka Ismail ako magbalik, na yang kahoy na itanam ko na 20 anyos magbunga, yakadwa dalong nan yag bunga adon. Ay nanalong nan, madyo yan na utaw. Yan da kanan yang hikmah. Yang makamang tasito na minang gugudanan, nakita mayo adon yan na panahon magtanam kita, na dita akwintayan na maharbista yung itanam natin. Yang sumusunod ka natin na mga generation sila, yang harvest ang kanatan itanam, na magunawan ang kanatan mga pagkagabot yan isasin ng sobra 10 katuig continue yapon yung pagtanam natin, na maskin di na natin maharbis yung kadyawan ng pagtanam natin,
na yang makakamang ng makaharbisan na yang mga utaw na sumusunod sa kanatan. Yang mga Maori na mga anak natin silang yan mga sunod sini na mga igawag natin. Ayat to sagaw yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Satu pa yaning mga hikma na bukong kariko ng utaw kaatakan. Na yang mga hikma na makna ng mga hikma na kadegan na al-ilm ay an-nubuwah. Bukong kariko ng utaw na nabi. Kaya kung iatag sang kariko, wari adawan, kaya nabi na kita ubos. Yu'tin nubuwa ta may yasa. Apod na, paglongan ninan na yu'ti al-hikma, al-ilm, wal-Quran. Yan yung makna ng mga hikma. Aw, ittisaf, al-qawl, wal-insaf. Madagyang makna ng hikma ansan. Na ito yung ng hikma yan, inabukong kariko ng utaw pag-atagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukong kariko na tabi adagay na masid sang madrasa. Onbon, di magsid. Satu pawaad to kanan yang piagalong na hikma. Kaya on ito na, on mga sabab na di makaabil sang mga minini na mga kadyawan at ilmo, di dagay taman. Wasukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukran. Dengan natin yung alim natin na si Tahir. Bali, masunod daw man, maatag ka natin. Maskin minang yagatam da si Mufti na para makita na yung mga pagkanadi na yung Muslim makakano, may kaya gatam da. Inshallah, para madaig yung maubos natin makan. Bali, madagag natin daw man, yung sabo kaalim natin, maatag ka natin na tagbi sa tuwada si Abdul Rashid Bansil. Kaya, di ka rin bulayg. Bulayg ka. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين ثم أحيي من بعض الجمعة الكريم إخوتي وأخوات شيبا وشبابا مشايخ والدعاة أساتذة وطلاب وشكر موصول إخوتنا الموجودين في هذا البرنامج الكريم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد رضا اللهم لك الحمد مما نقول ولك الحمد مما تقول ولك الحمد خيرا مما نقول وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siguro Tagalogin na lang natin kasi iba yung lahja ko o di kaya salita ko kaysa salita ni Sheikh Muslimin, si Sheikh Harun, si Sheikh Idris. Si Mufti lang ang ewan ko kung marunong na ba siya maggagan. Kasi nagtagalog siya. So siya na rin yung susundan ko. Tagalog na rin tayo. Inshallah. No. Una, salamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. At isa na to na napakahalagang biyaya, napakalaking biyaya na nandito tayo sa oras na ito, araw na ito, na kung saan para tayo ay mananaliksik ng kaalaman patungkol sa Philippine Islam. At lagi natin tandaan na ang lugar natin ngayon, kung saan tayo nakaupo sa oras na ito, kung saan tayo nandoon sa oras na ito, ay isa tayo sa mga tinawag na kung saan isa sa lugar ng paraiso. Dahil bakit isa sa lugar ng paraiso yung oras natin ngayon o di kaya saan tayo nakaupo ngayon? Dahil ang basihan natin, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah." Kung sino daw ang dadaan sa daanan na ang kanyang hangarin sa pagdaan niya doon ay para mananaliksik ng kaalaman, para mag-aral ng kaalaman patungkol sa ring Islam, ay madaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang daan
patungong paraiso. So kung napakalaking biyaya na ipinagkaloob sa atin. Mga maraming nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakabisi nila, nagpapakabisi sila sa mga oras na makamundo lamang. Tayo na nandito ay para sa nagpapakabisi tayo, pinapatay natin yung oras natin sa dahilan ng ikakamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ngayon, sa totoo lang, hindi ko rin talaga kayang magsalita sa harapan ninyo dahil itong nasa harapan ninyo mga kumbaga sa kaalaman, sa edad, experience na sila, napakarami na nilang experience. Tayo na nasa baba pa, huling tao pa, no? Wala pa, kumbaga hindi tayo makapagsalita ng maayos nito dahil naano tayo sa kanila. So dahil sa as-sam'a wa ta'a, kahit konti lang, makapagbibigay tayo ng konting kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. Dito, gusto kong iabot lang sa atin ngayon yung mga alamat qabul al-amal. Pwede rin alamat qabul al-amal fi Ramadan o mga palatandaan na kung saan tatanggapin o di kaya napapabilang sa mga palatandaan na katanggap-tanggap o di kaya tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain na kung saan ito ay patungkol sa relihiyong Islam. Para hindi ma-useless, mapawala ng visa ang mga nagawa natin. Sabi nga ni Sheikh Muslimin na ilang taon na kayo dito, kung may grade lang ang inyong pag-aaral, mas mataas na kayo sa doktor pa. Mas maano pa sa doktor dahil ilang years na daw itong programang ito. Mashallah, kung may grade lang. Ibig sabihin, kung kaalaman lang na ibibigay namin sa inyo, kumbaga napakaliit pa. Nakakahiya sa ibulga o di kaya ipangaral sa inyo dahil napakakonti pa lang. Kami, nasa kurso lang ng mga 4 years, kayo 10 years na sobra. So, kung kaalaman ang pag-uusapan, mas malawak, mas ma-experience pa kayo sa amin. Pero, ito ay bilang pagtalakay o di kaya pagsunod sa nakakataas sa atin, wala tayong magagawa dahil kung ito ay hindi natin sundin. So, dito lang tayo ito ay para lang sa kumbaga, para kasi kung kayo naman ang bibigyan ng aral o di kaya paalala, hindi na siguro kailangan kasi nga nandito tayo. Pero ito ay para sa pamilya natin o di kaya lahat naman tayo nagkaroon ng pamilya o di kaya may pamilya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Sinabi ng Allah, o kayong mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya sa naglalagabgab na apoy ng impyerno. So paano ba natin ito ililigtas kung hindi natin aralin ang patungkol sa relihiyong Islam? Para masabi natin o di kaya maisa tayo, mapapabilang tayo sa katanggap-tanggap ang ating mga ibada, mga gawaing mabubuti patungkol sa relihiyong Islam. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na isa sa kanyang hadis na sabi niya dito, ito ay palagi na lang natin naririnig o di kaya napag-aralan, ngunit ito ay sinabi ng Allah, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Kumbaga, ang pagpapaalala ay hindi naman ito masama, bagkus ito ay nakakadagdag ng kaalaman natin. Yung nakakalimutan natin pag tayo ay nakaka-remind o di kaya napapa-remind sa atin, ito ay ating naisasagawa o mailayo tayo sa mga gawain na masama. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadana ila ramadan. Kumbaga, kung maisa sa buhay ng tao ito ng perfect o di kaya araw-araw, ito ay
kung di lang sa sarili natin, bagkus ito ay para sa mga pamilya natin. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa pagitan ng 5 beses na sala, pag ito ay sinasabuhay natin, ito ay isa ka o di kaya palatandaan na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya katanggap-tanggap ang iyong ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala pag ito ay sinasagawa mo ng ikhlas o di kaya totoo sa iyong puso. Yung pagsasagawa ng 5 beses na sala sa isang araw. Kasi nga, sa pagitan ng Salatul Fajr, Salatul Dhuhr, yan, sa pagitan ng sala na yan, hindi natin na-secure o di kaya hindi natin masabi na tayo ay hindi na nagkakaroon ng kasalanan. Sa pagitan ng Fajr na lang, hanggang sa Dhuhr na yan, sigurado na yan na nagkakaroon tayo ng kasalanan. Pag tayo ay lumabas ng bahay, nakakarinig tayo ng mga masasamang salita, mga masasamang naririnig, at nakakakita tayo ng mga makasalanan na nakikita. At kung makakapunta tayo, nakakadaan tayo sa mga makasalanan na mga gawain. So yun, kaya ito ay isasagawa natin, ito ay ipapayo natin para mailigtas natin sa ating mga sarili at ang ating mga anak o pamilya sa naglalagabgab na impyerno, ng apoy ng impyerno, ay para ito ay sila ay pagbigyan natin o di kaya bigyan natin ng aral patungkol sa reliyong Islam. Sa pagitan ng 5 beses na sala na yan, sa bawat pagitan dyan, nagkakaroon tayo ng kasalanan. Paano ba yan? Paano natin yan iwawala o di kaya i-delete, parang na yan mawawala sa atin yung kasalanan na yan pag hindi natin isinasagawa, hindi natin ipinasagawa sa ating mga anak ang mga sala, 5 beses na sala sa isang araw. Kasi nga, nagkaroon tayo ng kasalanan araw-araw, sa pagitan lang ng 5 beses ay nagkaroon tayo ng kasalanan. At yan lang ang makakawala nun ay ang sala natin na 5 beses sa isang araw. Al-Jum'atu ila Jum'a, sa pagitan ng 7 days na yan, from Friday to Friday, malaking araw na yan, o di kaya malaking panahon na yan, oras na yan, na sino ba naman ang magkakasecure na hindi siya magkakaroon ng kasalanan dyan. So, hindi ka pa nagsasagawa, yung mga anak natin, hindi natin sila maitarbiya na pasalain sila sa pagitan ng 2 sala na yun, usbo na yan, o di kaya 6 days na yan, paano pa mawawala sa kanila ang kanilang mga kasalanan? So, ganun din sa Ramadan ila Ramadan. Sa pagitan ng 1 taon na yan, kung hindi man lang tayo nakapagsagawa ng kabutihan, sala, hindi natin naipasagawa sa ating mga pamilya, na itarbiya sa kanila ang kahalagaan ng sala, ay paano pa mawawala sa kanila ang kasalanan na yon, at yung mga kasalanan na yon ay sa atin din yon mapupunta pag hindi natin sila pinangaralan. Alam naman natin, sinabi ng Allah, kung sino ba o kayong mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Ibig sabihin, kung kayong mismo na mga sarili niyo, iniligtas niyo yung mga sarili niyo sa naglalagab na apoy ng impyerno, pero hindi pa rin matawag na nakaligtas kayo kung ang inyong mga pamilya, ang inyong mga pamilya ay nandyan pa rin sa mga gawaing makasalanan. Nandyan pa rin sa mga gawain na kung saan ay nagkakaroon sila ng kaparusahan, galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kadugtong ng hadith na doon, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtaba kaba'ir. Ibig sabihin, pag nasagawa mo yung 5 beses na sala sa isang araw, at ganun din sa every Friday o di kaya sa pagitan ng week, Friday to Friday, at 1 taon, Ramadan ila Ramadan, ibig sabihin, patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan natin. Ito ay hindi lang para sa atin dahil kaya nga tayo nag-aaral, nananaliksik ng kalaman para ito ay isa sa buhay natin. Ngunit, mayroon tayong mga pamilya, mga anak na kung saan hindi pa matigas ang kanilang mga puso, na kung saan hindi pa nila ito na isasagawa. Sinabi ng sallallahu alaihi wasallam sa kahalagaan ng sala, ara'aytum law anna nahran
bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Ibig sabihin, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung makakita kayo ng ilog o di kaya tubig na dumadaloy at yung tubig na yon, isa sa inyo ay maligo doon sa tubig na yon ng 5 marrat fil yawm, 5 beses sa isang araw. Sabi, qalu hal yabqa min daranihi shay? 5 marrat hal yabqa min daranihi shay? Mayroon pa bang matitirang dumi sa inyong katawan pag 5 beses na kayo naliligo sa isang araw? Ibig sabihin, sabi dito, qalu la yabqa min daranihi shay. Qalu kadhalika mithlu salawat al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Muttafaqun alayh. Ibig sabihin, pag tayo ay nagsasagawa ng sala sa 5 beses sa isang araw, o di kaya maitarbiya natin, masabi natin sa ating mga pamilya na isasagawa nila ito, ay ang katumbas nito, mayroon pa bang matitirang dumi sa inyong katawan na 5 beses kayo paulit-ulit naliligo sa isang araw? Ibig sabihin, pag gano'n na ang pagligo natin sa 1 beses sa isang araw, 5 beses sa isang araw, ganun din ang 5 beses na sala sa isang araw. Pag sinasagawa mo ang 5 beses na sala sa isang araw, magkakaroon ka pa ba ng kasalanan? Lahat ng nagagawa mong kasalanan ay dinidelete o di kaya binabaliwala ng ating mga pagitan ng sala natin, ay nagkakaroon tayo ng mga kasalanan sa pagitan ng pagsasala lang natin, ay iwawala na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating ang mga kasalanan na yon. Kaya mga magulang kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay bilang paalala lamang na kung saan pag ito ay naisasagawa natin, na implement natin sa ating mga sarili, ay isa tayo o di kaya isipin na lang natin, ikhlasin natin ang ating mga puso, dahil isa tayo o di kaya mapapabilang sa mga napapabilang daw ito sa mga palatandaan na katanggap-tanggap ang mga nagawa nating kabutihan, para hindi maging useless ang nagawa nating na ilang taon tayo dito nag-aaral o di kaya nananaliksik ng kaalaman. Ito rin ay i-implement natin una-una sa ating mga sarili at sa ating mga anak, sa ating mga pamilya, dahil ito ay sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ibig sabihin, kung sino daw ang mag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na ay ang kanyang pag-aayuno, ang kanyang hangarin ay para sa pananampalataya sa Allah, pagsunod sa utos ng Allah, patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan, na lahat ng kanyang kasalanan maliban sa wafi riwaya sa ghairi dhunub. Ibig sabihin, maliban lang sa mga malalaking kasalanan. Lahat ng maliliit na yung kasalanan ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa mga malalaking kasalanan. Ano ba ang mga malalaking kasalanan? Na ito ay hindi patatawarin, hindi kaya ng sala natin, hindi kaya ng Jumu'ah natin, every Friday natin, hindi kaya ng every Ramadan natin, kahit mag-aayuno pa tayo ng Ramadan. Ito yung mga kasalanan na napakalaki. Sabi nila, ano ba daw ang pinakamalaking kasalanan? Sabi nila, asyirkul akbar, syirku billah. Ibig sabihin yung pagtatambal sa Allah. Ano ba ang pagtatambal sa Allah? Ano ba ang pinakamalaking akbar o di kaya syirkul akbar? Ang nabanggit sa mga kitab na mga malalaki, ang syirkul akbar daw ay ang pag-iwan sa sala. Wala nang mas hihigit na kasalanan o di kaya shirk, na pinakamalaking kasalanan ng tao maliban sa pag-iwan sa sala. Ibig sabihin, ang sala ay napakahalaga, napaka-importante. Kahit gaano ka pagkagaling mag-ayuno, magpakain, magkanduli, magbigay ng mga sadakat, kung wala sa iyo yung kahalagaan, wala sa iyo yung sadaka, wala sa iyo yung sala. Ibig sabihin, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-sala. Yan din ang unang kinukwenta ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sala natin.
kahit gaano pa tayo kayaman, kataas ang posisyon natin, pag ang ating sarili ay hindi natin maililigtas, pati yung pamilya natin ay hindi natin matarbiya sa daan patungong paraiso, ikakamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, paano ba natin makamit ang kabutihan na ginagawa natin pag wala ito sa atin, wala sa mga anak natin, wala sa pamilya natin ang tinatawag na pagsasabuhay ng sala, pagsasagawa ng sala. Medyo mahaba na, sa totoo lang nahiya rin ako dito sa mga masyayikh natin. So, ito lang pagsunod sa bilang nakakatanda sa atin, nakakaano lang natin, ang mga malaking kasalanan na yon, ang makakaalis lang sa malaking kasalanan na yon ay ang pagbalik loob, ang tauba at tauba, na yan din ang sinabi na kung saan yan din ang una na sinabi na yan din ang in-prepare natin sa buwan ng Ramadan ay ang pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, wala naman tayo dito siguro, hindi na natin kailangan magbalik loob dahil kaya nga tayo nandito. Pero ang pinangaralan natin dito yung mga pamilya natin, anak natin, na kung saan yun ay dahilan ng ikakaligtas nating lahat sa naglalagap-gap na apoy ng impyerno. Manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gabayan nawa ng Allah, palakasin, patatagin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga katawan, ng sagaton palusugin nawa ng saganon ay marami pang Ramadan na ipaabot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhtimu kalami bi syukrin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grabe itong kasalanan. Namas na kasalanan. Bali, dagdagan natin muna sunod yang tuada sin ustad natin adi sa tigato. Walain niya sa tabi na si Sheikh Harun Daud, matag ka natin sa mga tuada takbis. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ليس بعده كفر ولا نفاقا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siguro medyo madaydag naman ito na mga tuwada, mga nasiha na yadamig natin mayo. So siguro pilangan law na kumanadul, mga 7 o 8 alaw madatang da insya Allah yang Ramadan. So pangayon natin isang Allah subhanahu wa ta'ala na madatang ka natin mayang buwan ng Ramadan o kita kamu na iyan kita kamu sa madyaw na panglawas, iyan kita kamu sa madyaw na kakondisyon, antak kita kamu makapag-ibadat na madyaw sang buwan ng Ramadan. Yatigam kita kamu na buwan ng Ramadan na iyang pinatawag na Shahru Tauba, buwan ng pagpangayo na kaampunan ng Sang Allah subhanahu wa ta'ala. Shahrul Ibadah, buwan ng tigalong na pagpangaringkamot, pagpamakot ng tigalong na pagsimba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Shahrul Quran, tigalong na buwan ng Quran. Buwan ng pagbatian ng Quran. Sabab sa meaning ng paglongan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yang sambukid na litra na mabasa mo sa Quran ay piyakatakap-takap ng Allah Ta'ala na makasampu. So kung halimbawa matamat natin mayo yung Quran sa sin na sambuan sa buwan ng Ramadan o pila yung ikubalin na ganting pala baras na amatanggap natin mayo sa Allah subhanahu wa ta'ala
sa buwan ng Ramadan. Pero yang di natin mayu karingawan. Sang karikusin na mga ibada na pigainan natin mayu sa buwan ng Ramadan, na number 1 na di natin mayu karingawan, na una-una sang pigalong na foundation ng mga ibada. Number 1, yung pigalong na al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Mag-inang kita kamo sa mga ibada sa way ka natin mayu hangarin. Yari sa tabian na al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Magsagawa kita kamo ng ibadat sa way ni tama na kakayanan natin mayu, sa way lain na kanat na mayu kahanda si tiya di sa tabian na al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Di kita kamo magkalag sa kay imam, sa kay dato, na baka makapagniyat kita kamo na mag-ibadat kita o mag-inang kita ng salatul jamaa yan sa masjid para alak natin mayo sa kay imam, alak natin mayo sa kay dato. Kailangan yung number 1 na al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Kailangan yung ka-ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan natin mayo na kasidan ng tagpis na riya pakitan tao yung pamusunan natin mayo. Ataw yung pigalong na pagsuot-suot natin mayo kay imam, kay dato, na magasaginang kita kamo ng ibada na yakakal kita na kung di kita makainang basi uniyang mahitabukan natin mayo na di kita pansingin ni imam o di kita pansingin ni dato. So makailangan yang pigalong na al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Number 2, na foundation ng kanat may mga ibada na di natin may karingawan yung pigalong na al-mutaba'atu din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kailangan sang kanat may mga ibada na san-ayon sang katuruan ng kanat may mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailangan sang kariko ng kanat may mga panggaganahan patungkol sa ibada na kailangan makabes natin mayo sang katuruan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muno sang kanatan may pagbabasa ng Quran, sang kanatan may pagsasala, sang kanatan may pagpupuasa, sang kanatan may kariko na mga ibada. Kailangan makabes natin mayo sa uno yang piagalong na katuruan ng kanatan may mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab sang kung halimbawa makaluwa kita kamo sang piagalong na pagsunod sa katuruan ng kanatan mayo mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede magiging not counted o way halaga, way point ng kanatan mayo mga ibada, lalo-lalo na sa buwan ng Ramadan. Tigam kita kamo na buwan ng Ramadan ay pagpamakot iyan sang piagalong na ibada sang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa iyan ay ang piagalong na piagatakap-takap ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanatan may mga ibada. Buwan na piagaopinan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanan surga. Para sa itong mga alangan na mga mu'minin, alangan na mga bara ibada kanan. Ugli katiniran hasta piagasiraduan ng Allah yang kananara kagihanam sinimbuan ng Ramadan. Hasta itong mga syaitan na piagakadina silan sa buwan ng Ramadan. But pasabot na di babay silan ang makasatsat sitong mga utaw na mga yang iibada sa buwan ng Ramadan. Siguro ito gadi ang kanak parimain ka natin mayo yang pigalong na ka-ikhlas o pigalong na pagsunod sang kariko ng kanat may mga ibada sang katuruan na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So di ako pataas na yung kanak mga paglungan sabab sang yaning briani sa kanatin may mga harapan na yag kanikida kuno long ni mufti yag kanikida kuno
wa ila al-liqa wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Si Mufti na magdusa ko yung pagkawi ka na ng pagkalaman na doon. Pasal yan ipagkan. Bali, ang kikana tagbis, minang guru mayo adi, ayaga indo ka mayo tagbis yapon yung ilmo, yang pagdatang sin Ramadan, sambugid yang atimani mayo. Kapabila makaya mayong sambog, na makasirda ka mo sa surga. Pasal yang Allah subhanahu wa ta'ala, dakwa talaga yung tabang na ng mga mu'min. Open yang surga, close yang naraka, yang kontra mo magsuntok, ipawik. Menang daw tawa di makasirda surga, yang kontra mo, yung ketan. Ubus yang surga, di na ko kahirapan na mag-abri kay abri dah. Yang naraka, close dah. Kaya, yang programa, na mununo yung kadaog mo sa setan. Mununo. Kaurasan di mo daw ko niyang setan, uy, pakasang mo makadid sa turugawa. Mununo Tuhan, yan yung launsin Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ini tafsirisin mga ulama sa gaib, itong dosa mo, sa di pa madatang yung Ramadan, dumduma. Pagka-ingkod ka, doon dumduma yung dosa mo. Ubus, umadumdum mo, pagtawbat ka. Upama sa utaw, bilisong sa utaw, kadto ka, kapangayo ka sa ampon. So, pamautang bayadi. So, pamadakuman, kulang yung sambayang mo, lumuya Allah, magsambayang dako, pero maminti. Yan yung pagkalaw nga at tawba. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Sa bukid yan, pasal mahirap mo daw yung setan, umikatakadusa ka, mahirap. Ikaw yung daw. Ikaw yung knockout. Yan yung sabab pa, manakot yung setan, pagdating sin Ramadan, yakatobat kita sa dusa ta. Umikawa, ikaw yung knockout. Ikaw yung knockout. Uy, pakasa mo makadyan sa turo ka, knockout. Allahu Akbar. Puno niya kasi mo sa turo ka sa yatanat yung aka mo ka knockout. Allahu Akbar. Di mo makita yung bungawan ni turo ka, yan mo nang yung aka mo, pasal aun dusa mo. Yan mga kalumunan ko sa kami Islam. Sa bukid. Adon, sampod sa magdating niya Ramadan, maingkod ka sa searching bahay, dumdum mo yung dosa mo. Dosa mo sa relation mo sa lumun mo. Dosa mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Adon lang mo, ya Allah, ito ba, magatobat ako adon, magatobat ako adon. Pagdating si Ramadan, nakot yung setan. O karon mika, iya datang ya Ramadan niya, saan yung dosa mo, ikaw yung knockout. Wa sallallahu ala khaira khalqi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.